Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating aralin ngayong umaga ay, nasaktan ka ba niya? Nasaktan ka ba niya? At po hindi maiwasan na masaktan ng ibang tao ang ating damdamin. Halimbawa, hindi tayo mapansin o hindi tayo mabati o hindi tayo mapagbigyan sa ating kahilingan, umarin tayong mapagalitan o masabihan ng masakit. Ngunit para sa akin mga minamahal, kasing halaga ng sakit natin damdamin ay kung paano tayo tutugon dito. Kahit nga po ating Panginoong Yesus ay nakaranas na masaktan ang kanyang kalooban. Diba po sa Matthew 17:17, malinaw po na masama ang loob niya sa mga tao na kanyang sinabing sila ay lahing napakasama at walang panampalataya. Hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Ito po hindi naging hadlang sa kanyang pag-utos ng demonyo ay lumabas sa isang bata sa verse 18. Kaya siya po, ang bata, ay gumaling agad. Sa Mark chapter 3 verse 5 naman, sinabi roon na tinignan ng Panginoon Yesus ang mga taong nakapaligid sa Kanya. Galit at lungkot ang naramdaman ng Panginoon dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Ngunit po ang kanyang galit at lungkot ay hindi naging hadlang sa kanyang pagkapagaling ng kamay ng isang may sakit. Sa iba iglesia, kahit nga inyong pastor ay hindi maaring magbigay ng garantiya o katiyakan na hindi kayo masaktan ng ibang miyembro. Ito ay maaari o tiyak na mangyayari. Ngunit po ang mahalagang tanong, paano kayo tutugon kapag kayo ay nasaktan? Ayon po sa Efeso 4:2, tayo ay maging mapagkumbaba, mainahon at matyaga. Magmahalan at magpasensya sa isa't isa. Sa Kolosas 3:13, sabi po roon, magpasensya tayo at magpatawad, gaya ng pagkapatawad sa atin ng ating Panginoon. Tulad niya, kahit tayo ay masaktan, nawa tayo magpatuloy pa rin sa pagganap ng kabutihan para sa iba. Maraming salamat po.